Ito ang breaking news ngayon na pinag-uusapan sa social media. Matapos ang ikalawang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, umani ng matinding reaksyon ang pahayag ni Lanao del Sur Rep. Zia Alonto Adyong na tila kumpiyansa siyang nakalamang na ang kampo ng prosecution sa mga naganap na pagdinig. Ngunit hindi ito pinalagpas ng ilang political commentators at vloggers na agad namang kumontra sa kanyang naging pahayag. Para sa mga kritiko ng impeachment, napakalayo pa umano sa katotohanan ang sabihing panalo na ang prosecution sa ikalawang araw pa lamang ng paglilitis. Ayon sa kanila, sa halip na makapaglatag ng mga argumentong may malaking epekto sa kaso, mas naging sentro umano ng pagdinig ang mga emosyonal na pahayag at mga eksenang nagbigay ng drama sa Senado. Dahil dito, may mga nagsasabing tila nabutata at nasupalpal ang pahayag ni Adyong nang suriin ng mga netizens at commentators ang naging takbo ng pagdinig. Iginiit din ng ilang taga-suporta ni VP Sara Duterte na ang tunay na sukatan ng tagumpay sa impeachment trial ay hindi kung sino ang nakakuha ng mas maraming headline o viral na eksena, kundi kung sino ang nakapaglahad ng matitibay na argumento at ebidensya. Para sa kanila, masyado pang maaga upang magdeklara ng panalo, lalo na't nagpapatuloy pa lamang ang paglilitis at marami pang mahahalagang usapin ng tatalakayin sa mga susunod na araw. Pero bago natin talakayin ang buong detalye, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga pinakabagong balita at komentaryo. At ngayon, panuurin natin ang buong kwento at alamin kung bakit naging sentro ng matinding diskusyon ang pahayag na panalo na umano ang prosecution sa ikalawang araw ng impeachment trial. Sabi po ni Adyong, panalo daw sila kahapon. Panalo na pala, di tapusin na natin to. Ha? Panalo na pala kayo. Isa lang nyo na, magbobotohan na kagad. Alam nyo po, ang katotohanan, paano kayo nanalo? Presentation pa lang yun ng inyong anong tawag diyan, testigo. Testigo niya yan, tinatanong ng abogado nyo. Ang ginawa pa lang po ng depensa doon, ay mag-object sa mga ginagawang drama nito ni Ligutan. At saka nung nauna si Lawrence Defensor. Nakita niyo po kasi yan lahat kasi kaya nilang gawin sa Congress eh. Dito po, panay drama, panay kwento. Kwento na wala naman po dun sa ikinaso nila kay BP Sara. Magagaling pong kwentista itong ating mga kalaban. Okay, nanalo nga ba sila? Alam niyo po, wala pong ginawa pa yung prosecution. Sila po ang nag-present. No? Ang tanong, believable ba yung presentation? May mga napa-oo ba sila? Yan yung problema eh. Dalawa po yung purpose nila, di ba? Hindi man mapawalang salaman si BP Sara, nagpo-propaganda po sila ngayon. Kaya lang ang problema po ng propaganda nila, bumabalik sa kanila eh. Walang talabi ang propaganda, hindi na po kayo nakakahatak. Yan po ang katotohanan. Bakit? Matagal na po naming alam yan mga pinanood ninyo. Wala na po yung shock value niyan. Hindi na po kami magugulat. Talaga, sinabi ni BP Sara yan? Noon nyo pa po pinansisira yan eh. Noon pa po nasagot yan ng mga vloggers ng mga Duterte. Noon pa po nalaman, alam na po ng mga tao na yan po ay hindi pagbabanta. Kung hindi yan po ay pagprotekta sa sarili niya. Hindi naman po Tagalog naman yung sinabi ni BP Sara, hindi naman malalim na English. Hindi naman po siya yung sa blood John, unbowed. Hindi naman po dun eh. Hindi naman po ganun kalalim yung sinabi niya na yun. Pag ako ginurgur, huwag kayong mag-alala. Pag ako ginurgur, meron na akong nakausap, nagugurgurin. Yung gumurgur sa akin. Mahirap po bang intindihin yun? Mayroong siya po ang may banta sa buhay niya. Sa kanya may banta. Kinukot niya pa nga si Ninoy, di ba? Si Ninoy kasi hindi na ipaghiganti. Ayaw niya matulad kay Ninoy. Kung sakaling gawin sa kanya, siya'y gurgurin. Ulitin ko, pag siya'y ginurgur, pag siya'y tinigok, pag may nangyari sa kanya, meron pong anak ng tinapay,
Lahat po ng Pilipino, nauunawaan na po yan. Hindi po siya pag tinoyo ko, titirahin ko yung tatlo na yan. Hindi po ganun. O kaya may kinausap na ako para tirahin yan. Wala pong ganun. Pag ako, ginurgur nila. Hindi nila naiintindihan yung pag ako ginurgur eh. Lahat po yan naunawaan. Tinatagal nyo pa. NBI. Oh, sige. One way po yan. Kasi presentation pa lang po yan ng testigo. Wala pong papel dyan yung depensa. Tignan nyo po pag krinos-examine na yung testigo na yan. O, pero marami po tayong nakita ron eh. Una, panay drama lang. Bigyan ko po, pero bago tayo pumunta dyan, nagtanong kasi si Ligutan eh. Sabi ni Ligutan, bakit daw siya trending? Ito po sagot ni Jay Sonsa. Si Jay Sonsa po ay matalino po si Ligutan, wala pong problema. Pero alam nyo po, kahit gaano kayo katalino, kung yung pinagtatanggol nyo po, wala namang ebidensya. Wala pa rin, pilit na pilit yung ebidensya nila eh. Ang gusto nila sabihin, si BP Sara yung nagpahamak sa sarili niya dahil sa video ni BP Sara. Kahit po panoorin nyo, kahit po lang yung 2 minutes na sinasabi nila, kahit yung splice na po, wala po makita kayo na uunahan ni BP Sara. Ganun po yun, di ba? May kondisyon. Pag siya tinira, hindi po krimen iyon. Mismong yung napakatalinong senadora, matalino na yung senadora na yun, naunawaan niya na wala palang direkta. Wala tayong napatunayan. Sabi nung matalinong senadora. O mamaya na yan, dito muna tayo kay Jay Sonsa. O, sa tanong niya ng why am I trending? Ito po ang sagot ni Jay Sonsa. Attorney, if you don't know why, you might as well ask a digital forensic expert. If you have a little stupidity, also ask your friend if they're happy about your sudden bragging. Just take it a day, Mando. Is it just a suggestion? Is it just a suggestion? But in my case, man, the real reason is, eto na po yung mga reason bakit kayo nag-trending, attorney ano na nga, nalito na ako rito sa litugan. Ligutan. Ayan, si attorney Ligutan. Sabi po ni Jason sa number 1, you'll have a cold in 3 times. Then when you sniff, it turns the microphone to the television volume. Siya pala yung, kala ko si Chis Escudero, yung sumisinghot-singhot, siya pala yun. Ikalawa, you say that the certified true copy is Xerox. Is it already original or it's still the same as the original? O, yung sinabi niya po, trending na trending yan, di ba? Ang Xerox copy pala ngayon ay original na. Hindi ko po maintindihan kung bakit po, hindi ko pa napag-aaralan eh. Kung totoo yung nasabi ng Supreme Court, yung Xerox copy ay original lang maituturing. Okay. Are you still blinking beautiful eyes of your 8-in-1 witness that is always following his script or notebook? O yan ha. Si Jason sa po nagsasabi nito na yung pong kanyang witness, maganda yung maganda yung palusot no? Para po masagot ko yan. Babasahin ko muna sa aking script sa aking notes. Alam niyo po yung nagsasabi po ng totoo at siya po yun, yung tinatanong, experience niya yun. Hindi naman po pwedeng kada tanong sa kanya titingin po siya sa notes niya. Malay ba natin kung yung notes niya ay naglalaman talaga ng notes niya o yan po ay script. Kasi marami po naniniwala na script niya yan eh. Kasi pag tinatanong ka lang na simple, ano ba sa tingin mo sinabi ni BP Sara dun? Then your style of speaking yesterday in the Senate, you are always OA. You look like a host in the Miss Gay pageant. Mukha ka raw host sa Miss Gay pageant. Hindi kay Jason sa to, kay Jason sa to. Hindi po akin to, kay Jason sa to. Mukha ka raw host ng Miss Gay pageant in Mabolo or an announcer in boxing in Mandawi. Okay. Isa pa po sa mga nakakainis. Ito talaga tama yung observation ni Manong Jason sa na ito po yung sinasabi na your honor please. Kada salita your honor please. You keep repeating like your video jumping around and the audio of the speaker's lips is late.
Your Honor, please. But in fairness, Tony, your cheeks are so smooth. What foundation do you use in your face or just face powder? My neighbor really asked in the parlor. O, tinatanong po ng mga taga-parlor na kapitbahay ni Manong J, ano raw po ang ginamit niyong foundation? Kasi totoo, no? Napaka-OA po talaga. Napaka-OA talaga nito ni Ligutan. Biruin nyo, tumayo si Sheila. Eto, papakita natin kung gaano ka-OA itong tao na to. Merong mga tagpo rito na OA na OA. Ano po ba yung mga sinasabi nating OA na OA? Halimbawa po to. Habang nagsasalita po siya, tumayo po si Attorney Sheila. Your Honor, please, I think Attorney Season is making a scene. Wala nakakakita sa TV, wala nakakakita. No? Siya po ang nagsasalita. Your Honor, please, I think Attorney Season is making a scene. Attorney Season gave a statement addressed to the representation and she walked out. Pagkasabi na niya she walked out, kala mo talaga dahil wala po si Attorney Season sa TV, sa pinanonood natin, kala mo talaga nag-walk out na si Attorney Season. Tapos, she's now coming back. Walang isang minuto buhat ang sinabi niya na nag-walk out. Tapos she's coming back. Ito po ang paliwanag ni POA. Hindi po totoo yun. Talaga pong kailangan lang niya toilet break. Magsi-CR lang pala yung tao. Napaka-OA mo, Attorney Ligutan. Pati ba naman pagsi-CR ni Sheila? Ni Attorney Sheila? Walk out ang tawag mo. Kung mag-walk out po sila, lahat po yung kasama niya. Hindi lang po isa. Napaka-OA. Meron pa siyang isa na nag-object lang. 'Di ba? Normal po yung pag-object. Alam niyo po, nagtataka ako rito sa mga to. Bakit ba object ng object? Marami nagko-comment, object ng object. Normal po 'yun. Ganyan po sa korte. Kita niyo po yung wala namang pero si Ligutan, napaka-OA, nag-object. Ha? What's the objection this time? Ganun eh. Kala mo ba bawal mag-object? Kaya nagugulat yung attorney Narbasa eh. Sasabihin lang naman niya, leading. Nanood po ako ng mga ganyan din po, pero hindi ganito ka-OA. Napaka-OA po, no? Tapos kitang-kita pa po yung script nila. May script po sila eh, no? Ito pong katulad po nito. May isang pangyayari po. Nabisto kasi bago po hawak po dapat ng testigo, di ba? Hawak ng testigo yung tapos tatanungin siya. Yan bang hawak-hawak mo ganito yan? Pero bago po kasi ibalik sa testigo, titignan muna nung defense yung actual na pinag-uusapan na ebidensya. Nasa defense pa eh. Nagtanong na to si Ligutan. Sabi ngayon nito nung defense, we have the copy of the document. Yung document na sinasagot. Tinatanong kasi siya yan bang hawak-hawak mong dokumento ay ikaw, kung ano man yung tinanong, ikaw ba yung na yan? Ikaw ba yung nakapirma dyan? Parang ganun eh. Sa'yo ba yung dokumento na yan? Di ba? Maraming salamat sa nagpaalala. Hindi ko pa pala na-on yung ating excited masyado. Teka lang, 1 minute lang po. I-on lang natin yung ating para makapaghanap buhay tayo ng maayos. Ayan, 1 minute lang naman to eh. Okay, ayan na. Naon na natin. Balik po tayo rito. Sabi po nitong we have the copy of the document. How can it be? Pina-identify eh. Tignan mo nga ang dokumento bang sinasabi mo ay naaayos umuo. Kaya objection, Your Honor, we have the copy of the document. How can it be? He be identifying the document when he does not have that copy. Are you following a script? Tanong ng defense di ba? Bakit ka sumasagot na yan ba yung dokumento? Wala ka namang hawak na dokumento. Nasa amin pa Are you following the script? Puchan, reaction dyan ni Ligutan. Talagang over. My goodness, Your Honor. Please, I move that the statement of the defense that the witness is following a script be
is taken out of record. For the record, Your Honor, the witness was perusing the document before he handed that to the defense. Nasa kanila nga po eh. Sinabi mo nga, he is perusing that document before handling it to the defense. So hawak ng depensa. Kau naman, attorney. Tapos, my goodness! Pati facial talagang aral na aral sa chatro eh. Pang chatro yung ni attorney. Oy mga kapatid, 1,200 na tayo agad. 240 lang po ang nagla-likes. Mag-likes po kayo. Napaka-OA. Napaka-OA mo ato. Pati yung magsi-CR si Sheila. Yung una kala ko lalaki kasi well modulated eh. Pero nung bandang uli, alam niyo yun, bumibigay na siya pagka binilisan niya po, mukhang taklesa na hindi mo maintindihan. Yan po ang nangyari po kahapon. Yun, sinimulan ni Defensor na magdrama. Noong pong Mayo 17, mayroon pong naganap. Objection, Your Honor. Magpe-present ba sila o magdadrama? Ginagawa ninyong ginagawa ninyong HOR hearing to na kung ano-ano mga pinagsasabi nyo, pwede. Hindi po pwede yan. Nasa korte po kayo. Sa korte po, tapos na po yung mga drama nyo. Dapat, eto ebidensya namin, si BP Sara ay may threat siya sa Pangulo. Pinahaba nyo lang. Yung akala ninyo na maraming testimonya sa isang tao, na akala nyo naman, mapapaikot nyo yung mamamayang Pilipino. Alam nyo kung ano mangyayari? Kung alimbawa, yan ang ebidensya nyo, di ba? Yan ang ebidensya nyo. Na hindi nga kalahok dun eh. Hindi po ba hearsay yan? Ang kaya lang po dapat ng NBI, patunayan, ito ba'y totoo, tong video na to? Opo, wala na pong iba. Pati yung mga tao, may isa pa nga namatay. Sabi niya, bago po siya namatay, sinabi niya sa akin na totoo daw yan, na narinig niya raw yan. Anong klaseng hearsay na po yun eh. Narinig niya. Hindi po siya mismo nakarinig kay BP Sara. Ang dami pong kausap ni BP Sara. Kung gusto po ninyo na may tumistigo dun, yung mong kalahok dun. Bakit hindi kayo mag-imbita ng mga kalahok dun? Kaya po nila pinatestigo yun para ma-play po nila yung 2 minutes na nagsasabi na pag ako ginurgur nila, mayroon na akong inutusang gugurgur. Wala na pong shock factor yun dahil lahat po yan narinig na ng sambayan ng Pilipino. Despite, wala kayong ideya, matagal na po namin narinig yan. Despite na narinig na namin yan, no? Narinig na namin yan, si BP Sara pa rin ang gusto namin maging presidente. Halimbawa po, kita nyo po yung sinabi nito ni Hontiveros. Ano yung tinanong ni Hontiveros? Dito po kasi tayo eh. Tignan nyo yung pasakalin natin. Okay, ito po ang sabi ni Hontiveros eh. Tinanong ni Senator Hontiveros, ang linya, yan. Yung linya niya kasi, mukhang hindi naman, ito po sabi ni Hontiveros, ang mga video clip na pinakita ay hindi direktang nagpapatunay na kumuha o nag-hire ng assassin ang vice presidente. Di ba? Yan po yung logic no sinasabi niya eh. So, hindi pala nagpapatunay yung video na nag-hire ng assassin si vice president. Kaya niya tinanong, bakit po impeachable yan? Bilang judge, dapat naisip mo, wala sa ebidensya yung binibintang nila. Yun na po yun eh. Wala sa ebidensya yung binibintang nila. Si Hontiveros na mismo yung nagsabi. Kaya tinanong niya, bakit may legal na basihan para mag-impeach? O, di ba?
Siligutan na rin na naging testigo. Siyempre, hindi naman pwedeng sagutin niya ng NBI. Siligutan po yung sumagot. Mali na naman yun. Meron ba namang attorney, siya na yung testigo? Siya na yung sumasagot sa mga tanong? At inalaw to ni Chis Escudero. Okay. Ang point lang dyan, mismo si Ontiveros nakakita na walang ebidensya, pero naniniwala pa rin sila na dapat pa rin ma-impeach. Wala nang ebidensya. O, katulad po niya, may namumuti po ako. Ganun talaga pag normal. Kaya lang, papahiran mo, Luis Tro. Mararamdaman mo naman yan eh. Okay. Ang point lang po dyan, no? Wala talaga silang naipakitang ebidensya. Panay drama po. Panay drama po naganap. Magsi-CR lang sila. She's walking out. Nag-walk out daw. Magsi-CR lang. Tapos nakita niya, siyempre, sinabihan siya na nag-walk out. Di bumalik agad. Tsaka nag-CR ulit. Oh, kita mo? Utak drama. Magaling po. Hindi po natin sinasabing hindi magaling. Alam niyo po sa totoo lang, hindi naman kayo kukunin na private prosecutor kung hindi kayo magaling eh. Bakit naman bakit naman sila kukuha ng hindi magaling? Lahat po yan magaling. Ang hindi lang po magagaling diyan na abogado, yung mga public prosecutor o yung mga congressman. Kita niyo po, magaling pala sa doon. Bakit hindi siya nakasalang doon? Hindi niya naman kasi kayang gawin yung ginagawa ng mga abogado na sanay sa korte. Sila po, sanay sila na interviewin ng mga media. Yung mga congressman po, tulad ni Redon, tulad po ni Ko. Mga abogado po lahat yan eh. Pero hindi po sila sanay sa mga ganitong litigation. Kakainin sila ng buhay. Kaya magaling po si Redon, doon po sa media na hindi nagtatanong. Hindi kumukontra. Yung tatanggapin lahat. Yung mga hindi bayarang media, nagmumukha magaling si Redon. Tingnan ba na po na? Salita siya ng salita pero hindi siya sinasalang. Bakit hindi siya sinasalang? Ano namang gagawin ni Redon dun? Hindi naman niya pwedeng patigilin yung mga yun. Tingnan nyo, ano na reaction ni Redon dun sa may mystery box na pinagmamalaki niya? Wala. Kaya totoo po na magaling naman. Hindi naman natin sinasabi hindi magaling. Lahat po yan magagaling. Pwera po yung mga congressman. Hindi sila abogado rin sila, kaya lang kulang po sila sa experience. Okay. Sa madaling salita mga kapatid, kahit na gaano kakagaling na abogado, kung wala ka talagang ebidensya, ang tanging magagawa mo lang ay magdrama, katulad ng ginawa ni Ligutan kahapon. Paano kayo nanalo? Show nyo yun. Paano kayong nanalo? Wala pa naman yung wala pa naman yung depensa doon eh. Ngayon pa lang po, ngayong araw pa lang po, magko-cross-examine yung depensa. Paano nyo i-deklara ni Adjong na nanalo daw sila kahapon? Show nyo na nga eh, wala pa kayo na paniwala eh. O, di ba? Yan yung problema. Sa tagal na yung sinaraan si BP Sara, lahat yung paninira nyo na yan, naipansira nyo na. At nasagot na po yan ng mga Duterte vloggers, nasagot na po yan ng mga abogado na kaalyado ng mga Duterte. Kaya wala na pong shock factor yan. Wala na pong, may sinabi si BP Sarang ganun, wala na po nabibigla. Parang walang silbi. Kita niyo po yung reaction ng mga tao. Narinig na namin yan. Yung 2 oras niyan, narinig na namin. Hindi na po kami ma-out of context. Pwede po yung ma-out of context kami kung ngayon lang namin narinig. Tingnan niyo po sa mga media. Halos hindi na po yan ang binabalita. Yung laman, hindi na po yan. Kasi matagal na nila na ibalita yan. Kung yan na po, alam nyo kung bakit nila inuna yan. Sa tingin natin, yan ang may pinakamarami silang ebidensya. Yan ang pinakamabigat nila ebidensya. Bakit? May video sila eh. Yung ibang bintang nila, halimbawa, Mary Grace Piatos, paano nila mapapatunayan yun? Lalabas ba si Mary Grace Piatos? Good morning, Sir Buds. Thank you, Bing. Sa 99 pesos na pangkape. Lalabas kaya si Mary Grace Piatos? Malamang hindi. Paano yung mga bintang nila na hindi maipaliwanag? Wala nga silang maituro na yaman na hindi maipaliwanag. Pabubuksan pa yung BIR. Paano yan? Ayaw nang pabuksan yung BIR. Sinuli na sa BIR. Paano kayo? Tapos sasabihin nyo, kailangan po namin yan kasi nariyan yung kayamanan ni BP Sara. Kalokohan yun. Di ba? Hanggang ngayon, naghahanap pa rin sila ng ebidensya. Tignan nyo po itong sinalang nila. Wala pala sa original yan eh. Hindi pala nila testigo yan sa original na isiningit na lang nila ngayon. Kita nyo po, tuloy-tuloy. Ang tagal nila, may hearing pa silang ginawa.
Nag-aksaya lang sila ng panahon, nag-hearing pa sila. Wala pa rin. Hindi pa rin nila talagang, kung yan na po ang pinakamatibay nila, dapat po talaga yan na ibasura talaga yan. Kasi wala walang laman Mismo si Ontiveros. Maging si Ontiveros, sinabi niya na walang direktang nagpapatunay na si BP Sara ay nag-hire ng killer. Si Ontiveros na yun, ha? Mahina nang umintindi yun. Ay, mali. Bura. Si Ontiveros na yun, ha? Tatakbong presidente yan. Kahit mahina umintindi. Ay, bura. Na-imagine nyo po kung siya po magiging presidente, si Ontiveros. Di ba? Tuloy-tuloy lang pong pagpapaikot dyan. Nakita na ni Ontiveros na wala talaga. Kung yan na po, may matatag, sinasabi niyo matatag na ebidensya yan. Yung video ni BP Sara, wala naman pong saysay. Ha? Partida yan, si Ontiveros na nagsabi niyan, isa sa pinaka walang katuturan. Isa sa pinaka walang katuturan. Ang lakas ng ambisyon niyang tumakbo, hindi niya nga naunawaan kung bakit. Kita mo, binisto niya, siguro ganito yan. Ang script nila ganito. Ito po, ano ko lang binubuo ko lang. Kasi, di ba, parang pinahamak mo yung hindi ka nakatulong sa prosecution Pinahamak mo pa sila Pero alam ko na yung nangyari dyan Malamang yan, si Ontiveros, napag-uusapan nila na wala naman tayong makikita rito na na ebidensya. Kaya yung nila, di ba, walang ebidensya tayong makikita dito, kaya tatanungin mo na lang yung abogado bakit i-impeach. Pero hindi po sinabi sa kanya na sabihin mo na wala tayong makitang ebidensya. Hindi ba palpak yun? Wala kayong nakitang ebidensya, tapos tatanungin mo bakit i-impeach pa rin si BP Sara. Ang script dyan, kung may script man, kung may script lang, pero malamang may script. Dahil ang talino ni Ontiveros hindi nyo ba napupuna ang talino niya? Pinakamatalinong kandidato yan pag nagkataon. Pag hindi tatakbo si Manny Pacquiao. Sige, balik tayo. Binisto mo na wala kayong ebidensya Hindi mo dapat tinanong yun. Hindi kasama sa script yun. Kaya kita mo, bihira po si Ontiveros. Kasi po si Ontiveros kahit mali na pinaglalaban niya, hindi niya nga naunawaan Naalala niyo sagutan nila ni Tatay Digong? Guilt is personal. Oo nga po, personal nga po. Puta, hindi niya naunawaan yung sinabi ni Tatay Digong. Ang sinasabi ang gusto ni Ontiveros, aminin na akuin niya lahat ng kasalanan dyan sa war on drugs. Sabi ni Tatay, you cannot do that. Because guilt is personal. Oh yes po, personal nga po. Alam niyo po, eto ang ugali ni Ontiveros kahit mali siya, hindi po aamin na mali siya. Pero tingnan niyo po to, kung ano po yung gusto niyang mangyari. Eto po ang suggestion ni Pia Cayetano. When we allow this to happen, na shortcut na nila na natin yung process, even I make mistake. Please call me out if I make a mistake and ask the kind of question that should be asked properly by a judge. Sinasabi ni Pia dito, mali yung tanong ng judge Yang tanong na yan, para yan sa closing na. Bayang magiliw na, isasara na. Closing argument yan Tatanungin mo. Kaya, dapat, ang akala ko, eto sasagot na naman to, sablay na nga, di ba? Sablay na nga si Ontiveros, sasagot pa rin kako. Sablay to. Pagtatanggol niya pa rin yung mali niya. Nagulat po ako, ito po yung sinagot If you wish to strike out the response of the prosecutor, and so be it. But for clarity again, my intention was not to provoke a closing statement. So willing siyang burahin Bakit? Alam niyang mali siya Alam niyang dapat sa script. Sa kanila lang yun. Alam niyo yun, nag-uusap tayo. Wala tayong matatag na ebidensya Kaya tanungin mo na lang ako. Tanungin mo na lang ako, Risa. Sabihin mo na, bakit impeachable? Ako nang bahala magpaliwanag. Sinabi pa,
wala kaming wala kaming nakikitang matatag na ebidensya. Hindi naman ganun yung pagkakasabi. Pero mas malala pa nga yung sinabi. Ano ba yung sinabi niya? Oh, sabi niya, walang direktang nagpapatunay na kumuha o nag-hire ng assassin ng vice presidente. Wala pa lang direkta eh. Na nag-hire ng assassin, di tapos na. Bakit mo sinabi yun? Sa isip-isip siguro nilugutan, kukurutin kita sa singit eh. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo sasabihin yung mga pinag-uusapan natin. Sa atin lang yun na wala tayong ebidensya. Bakit mo ngayon nasabi niya na, walang direkta. Walang patunay na direkta. Ang pinaglalaban ni Ligutan, may direkta. Nag-hire si VP Sara. Binisto sila ng kausap nila dahil hindi ko na po sasabihin na may kakulangan sa pagitan ng dalawang tenga.